Sama-sama tayong magiging Sakaki! Malaking apoy ang sumalubong sa mga residente ng West Riverside, Barangay San Antonio, sa Quezon City kanina umaga. Agad namang inakyat sa ikalawang alarma ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Tinatayang 50 bahay ang nilamon ng apoy at aabot sa 200 pamilya ang nawalan ng tirahan. Iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan ng sunog, kabilang ang anggulong arson. Madadagdag na po ang qualified human trafficking sa mga kasong kinakaharap ni dismissed Mayor Alice Guo. Pinakakasuhan na siya ng DOJ, gayon din ng ilang dayuhang partner niya sa negosyo at iba pang personalidad. Non-bailable ang naturang kaso. Saksi, si Salima Refran. Marso nang i-raid ang Zunyo One Technology sa Baofu Compound sa Bamban-Tarlac dahil sa mga sumbong ng umano'y torture, kidnapping, illegal detention, forced labor at scamming. Naging mitsa ng ilang buwan ng Senate investigation at pagkakaungkat ng mga tanong ukol sa pagkakakilanlan at koneksyon sa Pogo ni nooy Bamban Mayor Alice Guo. 6 na buwan matapos ang raid, iaakyat na sa korte ang alegasyon ng human trafficking laban sa dating alkalde. Pinakakasuhan na ng Department of Justice si Alice Guo o Guo Waping ng qualified human trafficking. Lumalabas dito na may prima facie evidence of reasonable certainty of conviction laban kay Mayor Alice Guo at sa mga ibang respondents basta makapakita na may kinalaman ka sa pagtayo, sa pag-organize ng isang negosyo o isang kumpanya na nadawit sa human trafficking, maaari kang makasuhan ng human trafficking. Pag-amin noon ni Guo sa mga Senate hearing, dati siyang incorporator ng Baofu kung saan umuupa ang Zunyo One. Noong 2019, si Guo ang bumili ng lupa kung saan nakatirik ngayon ang compound. Pero nagbenta na raw si Guo dati ng share sa Baofu bago siya maging mayor noong 2022. Hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Sa kontrasalaysay niya, giniit ni Guo na mali at misleading na sabihing may alam siya sa illegal Pogo activities porket stockholder siya dati ng Baofu. Pero ang kontrasalaysay na yan, yung sinasabing pinanumpaan sa notaryo noong August 14, panahong wala si Guo sa Pilipinas. Kaya hindi raw pinansin ng panel of prosecutors ang naturang kontrasalaysay. Hindi natin talaga matatanggi na madaming delaying tactics na isinagawa yung mga abogado ni Mayor Alice Guo. Pinakamalala doon yung huling ginawa nila. Yung submitted for resolution na yung kaso, naghain sila ng motion to reopen case with motion to admit counter affidavit na alam natin lahat ngayon, peking counter affidavit to. Pinakakasuhan rin ng foreign business partners ni Guo sa Baofu Land Development, ang Chinese fugitive na si Wang Jiang at sina Zhang Huijin at Lin Baoying na sangkot sa money laundering sa Singapore. These are people who are notorious for scamming and money laundering. Now again, the crimes that are alleged to have been committed by Alice Guo et al. Would not have happened if these people did not enable her through their finances. Mahaharap rin sa kaso si dating Technology and Livelihood Resource Center official Dennis Cunanan at ilan pang respondents mula sa Baofu Land, Hongsheng Gaming at Zunyo One Technology. Sa susunod na linggo, isasampa sa Tarlac RTC ang mga kaso na non-bailable. Hiniling na ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat ang mga kaso sa Metro Manila. Sabi ng abogado ni Cunanan, hindi nila inaasahan ang desisyon ng DOJ dahil wala naman daw ebidensya na nakipagsabuatan si Cunanan. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ng iba pang pinakakasuhan pero wala pang tugon sa ngayon. You have the right to remain silent. Hiwalay pa ito sa kaso ni Guo na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na basehan ng arrest warrant na iniharap sa kanya pagkagaling niya sa Indonesia at ng commitment order kaya siya nakadetene ngayon sa PNP Custodial Center. Ngayon dapat ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Guo sa Capas Tarlac RTC Branch 109. Pero kinansela yan dahil sa utos si Presiding Judge Sara Vedania de los Santos na ilipat ang kaso mula sa kanila patungong Valenzuela RTC. Alinsunod umano ito sa Republic Act 10660 at Office of the Court Administrator Circular No. 10/2024 na ang kaso ng isang government official ay hindi dapat litisin sa judicial region kung saan siya nag-oopisina. Sabi ng Justice Department, ang pinakamalapit na judicial region sa Capas ay Valenzuela.
Sa Huwebes, iraraffle ang kaso sa Valenzuela RTC. Wala pang tugon ang abogado ni Guo nang hingan namin ng pahayag sa tawag na text. Bukod sa qualified human trafficking at kasong graft, nahaharap rin si Guo sa kanselasyon ng kanyang birth certificate sa Tarlac RTC, humaranto sa Manila RTC at deportation case sa Bureau of Immigration. May mga nakasalang ring mga reklamo ng money laundering at tax evasion dito sa Department of Justice. Sa PNP Custodial Center pa rin nakapiit si Guo dahil wala pang utos na ilipat siya ng kulungan. Sinulatan na rin ni Senadora Risa Ontiveros ang Valenzuela RTC para payagan si Guo na dumalo sa susunod na Senate hearing sa Martes. Inaasahang haharap din sa Senado ang umano'y body double ni Guo na si alias Kat na dumating sa NBI kanina. Natatakot raw si alias Kat para sa kanyang seguridad. Meron po nakasingket po na motor, naka-stop po siya sa harap ng bahay namin. Paglabas ko po, pinagpe-picture na po ako. Pero naka-helmet po siya. Meron pa pong time na 2 van, mga lalaki po lahat ng sakay. Yung isa po nagtanong sa terminal, yung isa po sa malapit na tindahan po sa amin. Tinanong ng GMA Integrated News si alias Kat tungkol sa CCTV video kung saan hinihinalang nakita siya sa Zambales para umano iligaw ang mga humahabol sa alkalde. Hindi sinagot ni alias Kat ang mga tanong. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Narescue ang isang sanggol na ibinebenta umano online ng sariling ama. Paghihiganti umano ang motibo ng suspect. Saksi, si John Consulta. Yan. Poses na. Ginamit pang human shield ng lalaking ito ang kanyang anak sa high-traffic operation ng NBI Special Task Force. Pero sa huli, naaresto rin ang 28 anyos sa suspect. Ang aligasyon laban sa kanya. Ayon sa NBI, inaalok umano ng suspect sa social media ang kanyang sariling anak na 11 buwang gulang. Nagkanda kami ng verification. Nakipag-usap kami dito sa nireport niya. And doon namin na-confirm na nagbebenta nga siya ng bata sa halagang 55,000 pesos. Anak nung mismong nagbebenta itong binibenta niya sa amin. Ang motibo, paghihiganti umano sa kanyang kinakasama na ayaw na raw makipagbalikan sa kanya. Naharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag. Kinasuhan naman natin siya ng child trafficking at resistance and disobedience to persons in authority. Itinurn over na sa DSWD ang na-rescue na sanggol. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Ininspeksyon ng Senado ang ilang kumpanya na ang mga kliyente, mga gaming companies sa ibang bansa. Yan po ay para matiyak na hindi magagamit ang mga naturang kumpanya sa Pilipinas para maibalik ang mga pogo. Saksi, si Ian Cruz. Gustong malaman ng Senate Games and Amusement Committee kung anong klase ang operasyon ng mga special class BPO na ito sa Pasay City. Lalo't ang kliyente nila ay gaming entity sa ibang bansa. May suspetsa ba ang mga senador na nagagamit ng pogo ang mga ito? Para siguraduhin na walang paraan yung pogos na makabalik. Gusto rin natin na malaman kung ano po yung mga legal at ano po yung mga business process outsourcing na nag-hire ng Filipinos. Dahil nga gaming companies ang kliyente, nasa ilalim sila ng PAGCOR, hindi tulad ng ibang BPO na nasa ilalim ng DTI. Pero ang papel nila, wala umano sa mismong laro o sugal, kundi nasa administrative, customer service o marketing lang. Wala pong involvement yan sa mga taya. Wala po yung pumapasok dyan ng mga betting. May kliyente sa Australia ang unang BPO na pinuntahan. Nasa UK at US naman ang mga kliyente na ikalawang binisit ng BPO. Umaasa ang PAGCOR na magpapatuloy ang operasyon ng mga special class na BPO kung saan maaari rin daw lumipat ang mga mawawalan ng trabaho sa POGO. May 5,000 empleyado ang mga special class ng BPO sa bansa sa ngayon at 95% dyan ay nire-require na Pilipino. Kaya hiling ng PAGCOR, huwag silang isama sa sasakupin ng binabalangkas na executive order para sa POGO ban. Ayoko pong pangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May personal gut feel, malaki po ang chance na hindi po makakasama sa isasara. Ibong Senado ang mag-uusap tungkol dyan. Pero sa nakita ko naman kanina sa BPO,
sa special case BPO, wala naman silang ginagawang illegal. As of August 31, mahigit 28,000 na Pilipino na ang latest na bilang ng mawawalan ng trabaho. Tiniyak ng PAGCOR na wala ng pogo sa bansa pagpatak ng January 1, 2025 alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Meron pong programang ginagawa ngayon ng DOLE. May job matching silang ginagawa. Pwede silang mag-apply dun sa mga trabahong ima-match ng DOLE. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Ilang oras na po magtatagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ferdy, ang ika-6 na bagyo sa PAR ngayong taon. Ayon po yan sa Pag-asa. Mali po ngayong gabi rin o mamaya madaling araw ay nasa labas na ito ng ating Area of Responsibility. Pero ilang bahagi ng Luzon ang uulanin dahil sa trough o extension ng bagyong Ferdy. Ang natitirang bahagi ng bansa, posibleng ulanin naman dahil sa pinalalakas nitong habagat. Sa inilabas na advisory ng Pag-asa sa magiging epekto ng habagat sa mga susunod na araw, simula ngayong gabi hanggang bukas ng hapon, asahan ang matitinding ulan sa Mimaropa, Western Visayas, Sorsogon at Negros Occidental. Sa ganyang kalakas na ulan, mataas ang banta ng baha o landslide. Katamtaman hanggang malalakas na ulan naman sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi ng Bicol Region at Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani. Mula bukas ng hapon hanggang sa linggo ng hapon naman, heavy to intense rains ang mararanasan sa Mimaropa, Aklan, Antique at Negros Occidental. Moderate to heavy rains naman sa Bicol Region, natitirang bahagi ng Negros Island Region at natitirang bahagi ng Western Visayas. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan bukas, pati na po sa linggo at Lunes na hapon, base po sa Metro Weather. Pagkatapos ng bagyong Ferdy, dalawang panibagong sama ng panahon pa ang mabubuo sa loob o malapit sa PAR. Malakas na ulan, alon at baha ang dala ng bagyong Ferdy at habagat sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Saksi, si EJ Gomez. Isolated ang 5 barangay sa bayan ng Del Gallego sa Camarines Sur. Lubog kasi sa baha ang spillway na tanging daanan ng mga residente. Bumuhos ang ulan sa Naga City kagabi, kaya patuloy ang pag-monitor sa mga flood-prone at landslide-prone area. Ilan sa mga residente ang nahirapan sa pagbiyahe at paghahanap buhay dahil sa malakas na ulan. Pero sa kabila ng pag-ulan, nagpatuloy ang prosesyon para sa pista ng Divino Rostro. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang magsimula ang traslasyon. At ayon sa lokal na pamahalaan, aabot sa 1 milyon ang bilang ng debotong nakikiisa. Kaninang madaling araw pa nga lang, dagsa rin ang sumama sa prosesyon para sa paglipat ng imahe ng Our Lady of Peña Francia sa Old Shrine and Parish. Wala namang naitalang pagbaha ayon sa Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO. Meron po tayong mga rescue boats at mga rescue teams galing sa Special Rescue Unit ng AFP, saka po ng Bureau of Fire Protection. Yung Philippine Coast Guard po, naka-station po sila malapit sa ilog at nandun din po yung mga water assets nila. Kinansela naman ang pasok kanina sa Sorsogon dahil sa malakas na pag-ulan. Makapal na putik ang iniwan ng baha sa kalsadang ito sa bayan ng Huban. Ilang bahagi rin ng San Jose Occidental Mindoro ang binaha. May mga lugar na hanggang hita ang tubig. Halos nag-zero visibility sa JP Laurel Highway sa Lipa City sa Batangas. Gayon din ang bahagi ng SLEX sa San Pedro, Laguna. Sa Sibalom Antique, nagpalutang-lutang naman sa baha ang mga gamit ng ilang residente matapos ang malakas na ulan kagabi. Mahigit 1,000 residente ang inilikas sa buong lalawigan. May mga 545 families ang nag-evacuate o mga 1,825 ka persona dyan sa atin nga mga munisipyo dyan sa Antique. Sa Santa Catarina, Negros Oriental, mahigit 100 residente ang inilikas dahil sa banta ng baha. Bukod pa yan sa mahigit 1,000 inilikas mula sa ibang bahagi ng lalawigan. Minomonitor ang ilog at spillway roon dahil sa pag-apaw ng tubig. Sa Panglao, Bohol, nasawi ang isang boatman matapos mahulog sa bangka kahapon. Ayon sa PCG Western Bohol, hindi nila ipinagbawal noong una ang island hopping dahil maayos naman ang panahon. Pero bandang tanghali, biglang lumakas ang hangin na nagpataob sa 3 bangka. Nailigtas naman ang 20 turista, pero hindi na isalba ang 62 anyos na boatman. Kinumpirma naman ng Pag-asa Visayas na isa ang panglaos sa mga lugar kung saan nila itinaas ang thunderstorms advisory kahapon. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez,
ang inyong saksi. Simula bukas, pribadong kumpanya na ang magpapatakbo ng NAIA at mamamahala sa rehabilitation nito. Paano naman kaya ang mga empleyado ng Manila International Airport Authority? Saksi si Mark Salazar. Sa passenger terminals ng NAIA, wala kang makikitang galawan o nag-iimpake. Kung meron man mga negosyo sa loob na hindi nakapag-renew ng rental agreement sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na siyang bagong pamunuan ng airport. Sa Terminal 3, tinanong namin ng mga store employees kung anong timbre ng mga amo nila sa kanila. Dapat naman ang sinasabi sa akin. May pasok na tayo. Sakyan na ba? Wala pa, no? Ang hindi nakikitang epekto ng takeover sa paligid ay damang-dama naman sa agam-agam ng mga empleyado, lalo na ang service contractors. Na-renew kaya ang kontrata nila sa airport? May trabaho pa ba sila bukas? Ang sabi kasi nila, sir, continuous naman po kami. Sabi lang nila. Pero ano ikaw, papasok ka pa bukas? Oo naman kasi sinabihan naman kami may duty pa rin kami until tomorrow. May mga kumpanya raw na nag-anunsyo kanina ng retrenchment at epektibo ito bukas. Nakahinga naman si Joseph dahil hindi siya kasama sa na-retrench. Medyo na-shock. Siyempre kabado sir kung makapasok kami o hindi. Kasi sabi ma'am, sir, lahat ng mga nabagit, hindi po ang hindi kasama. Mga nasalo sir, 156 yata sir, natanggal sa amin. Ang mga empleyado naman ng Manila International Airport Authority o MIA. In terms of the transferring employees ng mga tinatawag nating affected employees, ang NNIC po ay meron pong offer sa kanila. Number one, meron po silang 25% increase sa kanilang basic salary. Number two, meron po silang matatanggap na signing bonus. Ang Department of Transportation ang nangakong sa privatization, lalaki ang kapasidad ng airport mula 35 million passengers a year to 62 million passengers. Mula sa 40 eroplano kada oras na lapag at lipad, 48 eroplano na kada oras ang kaya. Sa rehabilitasyon naman ng airport, 58,000 na trabaho ang ibibigay raw sa tao. Karamihan sa mga pasaherong nakausap namin, hindi naman pumapalag sa privatization o kung tumaas man ng konti ang terminal fee. Magkakaroon po siguro ng magandang ng pamanakad kasi magiging saan na po siya. Pribadong sektor na po ng International Airport to sir, di ba? So mas maganda talaga na yung mga kakulangan dito ng gobyerno kung matugunan nyo ng pribadong maganda po yun. Pero sana naman po is yung nga may changes tapos hindi yung maipit yung mga halimbawa normal lang ng mga tao kasi halimbawa kung pagpribado na to sir hindi ko alam kung tataas pa yung presyo dito. Dati nang sinabi ng MIA na hindi agad-agad ipapatupad ang terminal fee increase sa NAIA. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Isinilbi sa law office si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang arrest order bunsod ng pangalawang pagkontempt sa kanya ng Kamara. Dahil yan sa hindi niya pagsipot at pagsumite ng mga inihinging dokumento ng komite. Pero wala raw doon si Roque at hindi tinanggap ng kanyang staff ang arrest order. Ayon kay Quad Committee Lead Chairman Representative Ace Barbers, hinihintay nila ang mga dokumentong ipinangakuan niya ni Roque na nagpapaliwanag ng biglang pagtaas ng halaga ng kanyang kumpanyang Biancham Holdings Incorporated. Sa isang text message, sinabi ni Roque na dapat tandaang walang mahanap ang pulisya at piskal na anumang ebidensyang naguugnay sa kanya sa Pogo. Tinawag din niyang witch hunt ang pilit-an niyang pagpapasumite sa kanya ng private documents ng kanyang pamilya na walang kinalaman sa naturang investigasyon. Nagtapos po sa isang misa sa Singapore ang 12-day papal trip ni Pope Francis sa Asia at sa Oceania. Mahigit 50,000 ang dumalo sa misa na ginanap sa kanilang National Stadium. Bago ang misa, inikot muna ng Santo Papa ang stadium sa kanyang puting golf cart para batiin ang mga tao. Kabilang dito ang ilang estudyante, mga bata at mga taong may kapansanan. Kabilang sa 12-day trip ng Santo Papa ang mga bansang Indonesia, Papua New Guinea at Timor-Leste. Ito na ang pinakamahabang biyahe na isinagawa ni Pope Francis bilang Santo Papa.
Sa kabila ito ng mga iniinda niyang medical condition sa mga nakalipas na taon. Walang inggitan sa nararating ng bawat isa. Yan ang ibinahagi ni The Voice Kids Philippines coaches Tel at Pablo ng SB19 sa pagsalang nila kanina sa Fast Talk with Boy Abunda. Siguro po kasi alam namin yung struggles ng bawat isa. And sasabihin ko lang po, you deserve that. Parang you deserve that. Kwento ni Nestel at Pablo, super warm and supportive sila sa isa't isa, pati na rin ang kanilang mga kagrupo. At imbis na mainggit, mas natutuwa pa raw sila kung may bagong fans na nakukuha ang kanilang kasama dahil dagdag daw ito sa suporta sa SB19. Mga kapuso, abangan si Nestel at Pablo sa The Voice Kids na mapapanood na sa September 15, alas 7 ng gabi. Excited naman sa pagsisimula ng banggaan sa Bilitan sa The Clash 2024 bukas ang judges na sina Lani Misalucha, Christian Bautista at Ai de las Alas. Ang The Clash Masters namang sina River Cruz at Julian San Jose, mas marami raw natututunan sa isa't isa dahil sa show. Ang friendship kasi nila mas nakatutulong para mas mapatingkad ang kanilang hosting skills. Papapanood ng The Clash 2024 bukas, 7:15 sa GMA. Hindi lang po tiyan ang mabubusog sa mga pagkaing handog ng mga kakibang resto sa Navotas at Muntinlupa. Pati kasi mga mata ng customer mabubusog at mamamangha sa mga dating sasakyan na naging instant kainan. Saksi si Jamie Santos. Sa gitna ng Navotas, may nakadaong na barko kung saan ang tanging captain's order magmukbang. All aboard! Habang ine-enjoy sa upper deck ang view ng lungsod at Manila Bay. Babaha naman ang Andy Samgyup sa mesa. Marami po kasing good feedback na masarap daw po dito. And afford naman po yung bench niya, parang nasa barko. Ang Malanowas Arc na resto na ito, dating opisina. At ang may-ari may negosyong shipyard o pagawaan ng barko. Yung birthday po mismo nung may-ari, parang tinry lang po na mag-order ng sangyup. Tapos nag-try po kami dito. Tapos hanggang sa napag-desisyonan na, ay pwede pala itong maging sangyup sa NOA. Mula sa barko, mag-bus naman tayo. Nasa Muntinlupa naman ang resto bus na ito na may 2 floors at katabi lang ng parokya. Mahigit 1 taon na ang resto bus na ito na idea ni Father Randy. Dahil sa sentimental value, pinireserve ni Father Randy ang bus na ito na naging service ng mga seminarista at ngayon mga pari na. Natutuwa din yung mga tao na sa tuwing sila ay nagsisimba, dito po sila pumupunta. Na meron silang mapupuntahang para sa kanilang pag-aalmusal. At tuwing araw nga ng linggo, parang ito ay nagiging tambayan ng mga pamilya. Ang food choices, heaven sent. Mula pansit, sizzling pares, hanggang sa Ilonggo specialty na KBL o kadyos, baboy at langka. May cafe rin sa tabi kung nais lang mag-chillax. Para kay Father Randy, hindi lang daw siya nang mabubusog sa pag-dine-in sa resto bus. Tinuturuan din namin silang lumapit sa simbahan kasi sa tuwing sila ay kumakain dito, yung iba ay pumapasok pa sa simbahan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.